Magandang hapon, simbahan. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin magandang hapon. Turn to your other neighbor and say, masaya ako nandito ka ngayon. Wisdom Online, kung nandito ka ngayon, pakitag ang iyong mga kaibigan at pamilya. Hindi mo gustong makaligtaan ang serbisyo ngayon. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pananalapi. Simbahan, handa ka na ba para sa Panginoon ngayon? Sabihin mo, handa na ako. Bago tayo magsimula, magdasal tayo ng mabilis. Panginoong Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Banal na Espiritu, samahan mo kami sa pag-uusap na ito. Mas kaunti sa akin at higit pa sa iyo. Akayin mo ako, Banal na Espiritu, na ihatid ang iyong mensahe ngayon para sa lahat dito sa auditorium, sa aming overflow room, para sa mga nanonood online, at para din sa mga nanonood ng recording. Panginoong Diyos, itinatali ko ngayon ang anumang espiritu ng pagkagambala, anumang espiritu ng kawalan ng pananampalataya ngayon. Sa pangalan ni Jesus, itinataas namin ang buong serbisyong ito sa iyo. Sa pangalan mo kami ay nagdarasal, inaabot ko. Amen? Amen. Sinong excited? Sinong excited? Okay, ngayon nung nagtuturo ako, ang daming participation ngayon. Sabihin ang pakikilahok. Kaya para masulit ang pagtuturo ngayon, kailangan mong, tama ba yon? Kailangan mong, mas malakas sabihin sumali. O lumahok. Kung hindi, hindi ka matatanggap ngayon. Seryoso, marami sa inyo, kailangan mong isama ang iyong pag-iisip, yung emosyon, yung aksyon, yung mga salita upang magkasundo. Sabihin ang kasunduan. Sino ang gustong sumang-ayon sa tulad ng pagtaas ng kanilang pananalapi ngayon? Sino ang gustong pumayag na sipain ang kalaban sa iyong pananalapi ngayon? Pagkatapos ay pupunta ka, 4 na tao. Sasabihin mong sumali ka. Wisdom Online, itype mo yan pababa. Makilahok. Tagalog ng participate. Makisama. Kasama mo ako ngayon. Tama ba yon? Kasama mo ako ngayon. Anyway, tara na. Mga 1 buwan na ang nakalipas, malamang mga 5 linggo na ang nakalipas, nang tingnan ko ito, itinuro ko ang kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Susunod na slide. Ang kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Susunod na slide. Sino ang naroon sa serbisyong iyon? Sino nakapanood nito online? Ikalawang bahagi ang mensaheng ito. Kaya kung hindi mo napanood yon, hindi mo alam kung saan ako nanggaling. Available ito, actually, kung napalampas mo ang pagtuturong iyon sa aming YouTube channel. Tama ba? Hanapin na lang ang title, The Power to Make Wealth. At dadaan tayo sa isang recap. Dahil 5 linggo na, alam mo, para sa mga nakakalimutan ito. Sino ang nakakalimutan nito? Wala. So, naalala mo yung sinabi ko, di ba? 2 tao. Anyway, tara na. Ang anchor verse. Naalala mo ba kung ano ang anchor verse para sa pagtuturong iyon? Deuteronomio 8:18. Oh, maaari mong basahin. Sinasabi nito, ngunit alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang gumawa, sabihin, kayamanan upang Kanyang pagtibayin ang Kanyang tipan na Kanyang isinumpa sa iyong mga ninuno hanggang sa araw na ito. Sabi ng lahat, ang kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Nawalan ako ng partisipasyon. Sabihin, sumali. Ayan na tayo. Sabihin, kapangyarihan gumawa ng kayamanan. Ayan na tayo. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas mula nung itinuro ko iyan, kaya mabilis nating balikan. Magaling ba tayo? Last time itinuro ko na hindi yaman ang hinahabol mo. Kayamanan ang iyong inaakit. Alam ng maraming tao yon na umaakit sila ng yaman. Talagang nakikita natin ito. Sa mga banal na kasulatan, dahil si Jesus mismo, hindi niya hinabol ang probisyon. Hindi pera ang habol niya. Ngunit alam mo, ang probisyon palaging dumating. Binigyan siya ng mga tao, tama ba? Kapag kailangan niya ng tinapay at mga tinapay, ang ibig kong sabihin ay tinapay at mga tinapay at isda, ito ay talagang dumating sa kanya. Nagpakita ang mga mapagkukunan. Lahat ng kailangan niya ay supply. Alam mo ba kung bakit? Sabihin kong bakit.
Dahil lumalakad siya sa pagpapala ng tipan. Naglalakad siya sa covenant niya. Pag-ipan mo yan. Lumalakad ka ba sa iyong pagpapala ng tipan? Ang susunod na talata, noong nilikha ng Diyos ang tao, pinagpala niya sila. Pinagpala sila ng Diyos at sinabi sa kanila, kayo'y magpalaanakin, magpakarami, at punuin ninyo ang lupa, supilin ninyo ito, magkaroon kayo ng kapangyarihan. Pumunta tayo sa bersyon ng mensahe. Sabi sa version ng mensahe, next verse, pinagpala sila ng Diyos. Sabi niya, umunlad, sabihin umunlad, sabihin umunlad. Huwag kayong mahihiya sa word na to because it's all over the Bible. Paramihin, punuin ang lupa, pangasiwaan. Ang pagpapala ay pundasyon ng tipan. Ito ay bahagi ng iyong tipan. Kaya hindi ka idinisenyo para sa kahirapan. Hindi ka dinisenyo para sa pagkatalo. Hindi ka idinisenyo na laging kapos sa pera. Halos hindi ka na nakaligtas. Sino gusto dito? Sabihin mong hindi. Ilang tao? Gusto mo ba yan? Sabihin mong hindi. Ikaw ay dinisenyo para sa kapangyarihan at pagtaas ng kasaganaan. Ikaw ay dinisenyo upang sabihin umunlad. Umunlad. Kasama ang palad, simbahan, katawan ni Kristo, karamihan mananampalataya nila pinaniniwalaan. Marami sa kanila ang hindi naniniwala dito. Ang masama pa, wala silang alam dito na iyon ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, Oseas 4.6, ang susunod kong talata, ang paborito ko, isa sa mga paborito kong talata. Sinasabi nito, ang aking mga tao ay nawasak dahil sa kakulangan ng, alam na ng lahat ang talatang iyon sa ngayon. Napakaraming mananampalataya ang hindi nakakaalam ng kalooban ng Diyos o naniniwala sila sa kasinungalingan, ang sinungaling ng diablo, ng demonyo, na ayaw ng Diyos na umunlad sila. Hayaan akong linawin ito ngayon. Kalooban ng Diyos na ikaw ay umunlad. Ito ay kalooban ng Diyos para sa iyo, para sa iyo, para sa iyo, at para sa iyo online. Umunlad. Umunlad. Naniniwala ka ba doon? Anong pinagsasabi mo dyan? Lumingon ka sa iyong kapwa at sabihin, kalooban ng Diyos na ikaw ay umunlad. Lumingon ka sa isa mong kapitbahay, sabihin mo na parang sinasadya mo. Sabihin mo na parang alam mong hindi, kalooban ng Diyos na ikaw ay umunlad. I-type iyon, wisdom online. Dahil kung hindi mo alam yon, ang pagtuturo ay hindi magkakaroon ng kahulugan. Paano mo nalaman, Pastor Riz? Bigyan mo ako ng isang talata sa Biblia. Ang daming Bible verses. Puntahan natin ang isang ito. 3 Juan 2. Alam mo ba ang talatang ito? Sinasabi nito, minamahal, idinadalangin ko na sa lahat ng paraan, sa iba pang mga bersyon, sinasabi nito, higit sa lahat, higit sa lahat, higit sa lahat, na ikaw ay magtagumpay at umunlad. Sabihin mong prosper. And being good health, physically, healing, di ba? At dahil alam ko na ang iyong kaluluwa ay umuunlad sa espiritual. Hindi lamang iyan, ang susunod na talata sa awit 35 at 27 ay nagsasabing, dakila ang Panginoon na nalulugod sa iyong kahirapan, sa iyong kakulangan sa pananalapi, na wala kang pera para sa renda. Sinabi niya na nalulugod siya sa iyong kasaganaan. Sabihin ang kasaganaan. Sabihin mo na parang sinasadya mo, sabihin ang kasaganaan. Ayan na tayo. Ng kanyang mga lingkod. Sinong utusan? Sabihin mo sa akin, lumingon ka sa iyong kapitbahay, sabihin mo. Marami pa, ngunit hindi ko na uulitin ang lahat ng mga talata. Nalulugod ang Diyos kapag nakikita niyang yumabong ang kanyang mga anak mo. Kapag umunlad ka, kapag nagtagumpay ka, makukuha niya ang kaluwalhatian. Amen? Nakukuha ba niya ang kaluwalhatian kapag ikaw ay mahirap at sira? Hindi. Nakukuha niya ang kaluwalhatian kapag ikaw umunlad. Ang kahirapan ay hindi pagpapakumbaba. Ulitin ko yan. Ang kahirapan ay hindi pagpapakumbaba. Tagalog ng humility. Pagkabumba. Tunay na pagkakumbaba lamang. Ang kayamanan ay hindi kasakiman. I think a lot of Christ, the reason they don't want wealth is because that's so greedy. Well, ito ay kung ang kayamanan, ang pera ay ang iyong Diyos.
Ngunit ang kayamanan sa pangkalahatan ay hindi malaki. Ang yaman ay isang tipan. Sabihin ng tipan. Iyon ang huling mensahe. Ang Diyos mismo ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan, karunungan, pabor, at pagpapahid upang gumawa ng kayamanan. At kapag umunlad ka, hindi lang ito para sa iyo. Ito ay para sa kaharian. Ito ay para sa isang patotoo. Patunay ito na tinutupad ng Diyos, ang ating Diyos, ang kanyang mga pangako. Ito ay patunay na ang Diyos ay tapat. Tanda ng sinabi namin. Narito ang sa mga slide ginamit nung nakaraan. Maaari ka bang pumunta sa slide? Susunod na slide. Ang sabi, ang kasaganaan ay hindi sumasagot sa panalangin. Ang iyong panalangin ay hindi magpapaunlad sa iyo dahil ang kasaganaan ay isang issue sa tipan at hindi isang issue sa panalangin. Naalala mo ba ito? Naiintindihan mo ba na ito ang iyong tipan? Sabihin na ito ay isang tipan na issue. Hindi ito kusang dumarating dahil nananalangin ka. Dahil ito ay isang tipan na issue. At kung hindi mo alam ang tipan na ito, malamang kaya ka nasira, lagi kang kulang, lagi kang nag-aalala, lagi kang natatakot, at hindi mo alam kung ano ang gagawin. Tama? Napupunta sa zero ang bank account mo, bigla ka na lang natakot. Ngunit kung alam mo ang iyong tipan, alam mo na ang Diyos ang ating pinagmumulan. Amen? Amen. Kung hindi mo alam ang iyong tipan, maari kang umiyak at umiyak. Maari kang umiyak buong araw. But if you're not walking in covenant, mas katangian ka ng iyak, walang mangyayari sa buhay mo. Naintindihan niyo ako? Dapat ba akong mag-English? Sinusubukan kong ipaliwanag ito. Hindi mo maiiyak ang iyong sarili sa kayamanan. Ngunit kapag nakaayon ka sa tipan ng Diyos, kapag nagtitay ka, kapag naghasik ka, kapag lumakad ka sa pagsunod, tama ba? Kapag sinabihan ka ng Panginoon na gumawa ng isang bagay at sumunod ka, magbubukas ang mga bintana ng langit sa iyong buhay. Iyon ang pangunahing punto noong huling pagkakataon. Ang Diyos ay may bahagi ng tipan at pagkatapos ay nasa iyo ang iyong bahagi ng tipan. Tandaan? May nakakaalala ba nito? Susunod na slide. Ipakita ko sa iyo. Ngunit kailangan mong panoorin ang buong pagtuturo. Ibubuod ko ito. Ito ang bahagi ng Diyos sa tipan. Una, pinasimulan niya ang tipan. Siya talaga ang may gawa nito. Dalawa, binibigyan kanya ng kapangyarihang gumaling. Deuteronomio 8:18. Tatlo, ibinibigay ng Diyos. Siya'y nagbibigay. Hindi lamang siya nagbibigay, siya ay nagpaparami. Sabihin, multiplies. Salamat binhi ng patotoo. Ang patotoo ngayon ay tungkol sa pagpaparami. Gaya ng binanggit ni Pastor Celeste, ang Biblia, ang simbahan, ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagtaas ng porsyento. Ito ay tungkol sa pagpaparami, ngunit kailangan mong magkaroon ng isang paghahayag. Kung hindi ka naniniwala dyan, wala kang revelasyon para dyan, kahit na totoo ito, hindi ito mangyayari. Bilang 4, pinoprotektahan ng Diyos. Awit 91, ito ay tungkol sa proteksyon ng Diyos. Number 5, nananatiling tapat ang Diyos. Amen? Kunan mo ng picture yan. Iyan ay bahagi ng Diyos. Sabihin ang bahagi ng Diyos. Ngayon, ano ang iyong bahagi? Susunod na taludtod. Narito ang iyong bahagi. Hindi verse. Susunod na slide. Una, alalahanin ng Panginoon Diyos. Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Dalawa, hanapin muna ang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Tatlo, pangangasiwa. Sabihin ng pangangasiwa. Diyos ang may-ari. Isa kang manager. Nagsisimula ito sa mga ikapu at pag-aalay. Then it starts, He told to give, you give. Kapag sinabi niya sa iyo magtanim, maghasik ka. Kapag sinabi niya sa iyo na kumain ng tinapay, na siyang pera na para sa iyong mga pamilihan, kakainin, ito ay sa Kanya. Bilang 4, lumakad sa katuwiran. Sabihin ang katuwiran. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa katuwiran. Numero 5, pananampalataya at pagsunod. Walang mangyayari kung walang pananampalataya at pagsunod. Faith, sabihin faith. Sabihin ang pagsunod. Sabihin ang pananampalataya. Sabihin ang pagsunod. Kung walang pananampalataya at pagsunod, walang mangyayari. May sense? At kapag tayo ay lumalakad sa tipan na ito, dala natin ang pagpapala ni Abraham. Napag-usapan namin ang tungkol sa pagpapala ni Abraham. Sinabi ng Biblia na si Abraham ay mayaman.
mayaman sa ano? Sa baka, sa pilak at sa ginto. At pinagpala ang kanyang mga anak. Pagpapalain ang iyong mga anak kung naiintindihan mo ito. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay mga tagapagmana ng parehong pangakong ito. Lumingon ka sa iyong kapwa at sabihin, ikaw ang tagapagmana ng parehong pangako. Anong pangako? Ang pagpapala ni Abraham? Ang tipan ng kayamanan, ang pangakong yon. Sabi ng lahat, mayroon akong tipan sa kayamanan sa Diyos. Di kayo naniniwala? Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, ikaw din. Lumingon ka sa kapitbahay at sabihin, ikaw din. How come nakasimangot kayo? Dapat masaya ka. Ito ay isang paghahayag ng katotohanan ngayon. Mayroon kang isang kayamanan na tipan sa Diyos. I-type iyon pababa, Wisdom Online. Mayroon akong tipan ng kayamanan sa Diyos. Nasa summary pa kami. Ang katotohanan man, yung realidad. Balik tayo sa realidad. Bawat pagpapala ng tipan ay lalabanan ng kaaway. Susubukan ng kalaban na nakawin ito. Alam kong ito ang totoo, ngunit may kalaban. Ano ang ibig mong sabihin kung ang Diyos ay nangangako ng kagalingan? Tama ba? Susubukang atakihin ng sakit. Ang Diyos ay nangangako ng kapayapaan. Tama ba? Pagkatapos ng mga bagyo, mga problema, sila ay babangon sa iyong pananalapi. Sino ang nandoon? Dalawang tao. Talaga? Wala ka bang problema sa buhay? Maganda ang buhay mo? Nangako ang Diyos ng kayamanan. Ang kapangyarihang gumawa ng kayamanan. And guess what? Kakulangan sa pananalapi, utang sa pananalapi, sumusubok na umatake. Napansin mo na ba yon nang simulan mong sundin ang Diyos gamit ang iyong ikapo, di ba? At pagkatapos ay susundin mo siya upang matulungan ang isang taong nangangailangan sa pamamagitan ng paghahasik ng binhi, dumating ang isang hindi inaasahang kwenta. All of a sudden, nasira ang kotse mo. Sino ang nandoon? Nangyari na sa amin yan. Like this week, like 2 sira ang kotse this week, kinansel ako yon sa pangalan ni Jesus. Payapa na ako. Payapa na tayo, Pastor Celeste. O ano ang mangyayari? Nagsisimula ng bumagal ang negosyo. O ang iyong kumpanya ay sumailalim at ngayon ay wala kang trabaho. Hindi yun coincidence. Lumingon ka sa iyong kapitbahay, hindi ito nagkataon. Ito ay espiritual na digmaan. Ito ay espiritual na digmaan. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa pakikibakang espiritual. Gusto ng kalaban na yugyugin ang iyong pananampalataya. Gusto niyang nakawin ang iyong binhi. Gusto niyang kumbinsihin ka na ang tipan na iyon ay mayroon ka sa Diyos. Hindi ito gumagana. Hindi ito gumagana. Nais kong sabihin sa iyo ngayon at ipaalala sa iyo, ang dyablo ay sinungaling. At ang iyong tipan sa Diyos ay nananatili pa rin. Amen? So may tanong ako. Ano ang gagawin mo kapag inaatake ng kaaway ang iyong pananalapi? Anong gagawin mo pag inatake ng biglaan? Ang iyong pananalapi ay isang demonyo na sumisira. Nagpapanik ka ba? Umiyak ka ba? O sigurado ka ba? Nagbibigay ka ba sa takot? Huminto ka ba sa pagbibigay? Tumigil ka ba sa pagsunod sa Panginoon? Nakakalimutan mo ba? At nakalimutan mo ba ang iyong tipan? Na nakalimutan mo na ang lahat? Binibigyan ako, Diyos, kapangyarihan gumaling. Diyos, dinakila kaunlaran. God, nakalimutan mo na ba ang lahat? Sabihin mong hindi. Nasaan ang aking pakikilahok? Sabihin mong hindi. Sabi ko naman, madaming tao dito ngayon eh. Panindigan mo, lumaban ka. Ipinatupad mo ang iyong tipan. Lumingon sa iyong kapitbahay. Sabihin, tumayo ka. Lumingon ka sa isa mong kapitbahay. Sabihin, lumaban ka. Sabihin mo, laban. Magaling ba tayo? Okay. At iyon ang tungkol sa mensahe ngayon.
Ikalawang bahagi. Susunod na slide. Kapag inatake ng kalaban ang iyong pananalapi, kung paano manindigan at manalo, sinong handa? Introduction ko lang yan. Handa ka na ba? Okay, mabuti. Ngayon, meron akong 4 na puntos na dapat gawin. Ilan? 4. Simula ng pagkuha ng mga tala, susunod na slide. Kapag inatake ng kaaway ang iyong pananalapi, ituro ang numero 1. Kilalanin ang labanan sa iyong pananalapi ay espiritual. Sabihin ng espiritual. Kapag walang saysay ang mga bagay, ginagawa mo ang iyong bahagi at nagiging bokya ang iyong pananalapi. Yan ang salitang narinig ko. Ito ay malamang na espiritual. Aklat ng Efeso, magsimula tayo doon. Maglalaan tayo ng panahon sa aklat ng Efeso ngayon. Ang sabi ng Biblia, hindi naman tayo nakikipagbuno laban sa laman at dugo, laban sa nakikita natin sa natural, di ba? Ngunit laban sa mga pamunuan, ito ay isang espiritu. Laban sa mga kapangyarihan, mas maraming espiritu. Laban sa mga pinuno ng kadiliman sa panahong ito, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa mga makalangit na lugar. Ang totoo, marami sa iyong mga financial struggles na parang natural na natural, tama? Nakatakda na ang upa. Kumakatok ang may-ari. Tuition ang deadline ko, ha? Tuition na naman ng mga bata. Groceries, tumataas ang presyo. Alam mo ba ang presyo ng gasolina ngayon? At ang sweldo mo, hindi tumataas. Yung mga natural. Pamilyar ba ito? Pamilyar o hindi? Tama ba ang kausap ko? Ngunit sa likod ng mga panggigipit na ito, ang mga problemang ito ay isang espiritual na pag-atake. Sabihin ng espiritual na pag-atake. Nais kang kumbinsihin ng dyablo na ang pagiging sira, walang sapat na kakulangan sa pananalapi. Normal yan. Normal ba yan? Normal ang pakiramdam minsan. Sino ang narito? Naron. Nakarating na kami. Yung mga financial problems mo, yung mga struggles mo, God doesn't care. Malit na bagay lang yan. Iniwan ka niya? Yung covenant na yan does not work. Iyan ang gustong malaman ng dyablo. Makinig, simbahan. Susunod na slide. Ang kahirapan ay hindi mo bahagi. Ang kakulangan ay hindi ang iyong kapalaran. Ikaw ay nakipagtipan kay Jehovah Jireh, ang Panginoon na iyong tagapaglaan. Amen? Pakikilahok, ilagay ang iyong kamay. Bigyan mo ako ng iyong kamay ngayon din. Ilagay mo sa puso mo. Sabihin mo ito sa akin, yung kahirapan ay hindi ko bahagi. Ang kakulangan ay hindi ang aking kapalaran. Ako ay nakipagtipan kay Jehovah Jireh. Ang Panginoon ang aking tagapagbigay. Kung naniniwala ka dyan, sumigaw ka ng amen. Ayan na tayo. Magbigay ng isang round ng palakpakan sa Diyos. Iyan ang katotohanan. Kapag inatake ng kaaway ang iyong pananalapi, sa susunod na slide, ang puntong numero ng 2, kailangan mong isuot ang baluti ng Diyos para sa iyong pananalapi. Sabihin ang baluti ng Diyos. Pumunta tayo sa susunod na slide. Lumingon sa akin? Pupunta tayo mula sa Efeso 6 hanggang 10 hanggang 18 ngayon. Efeso 6 na versikulo 10. Kunin natin diyan. Sinasabi nito sa wakas, mga kapatid ko. Maging malakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kapangyarihan. Isuot mo ang buong baluti ng Diyos. Sabihin, baluti ng Diyos. Bakit? Upang kayo ay makatayo laban sa mga lalang ng dyablo. Ang baluti ng Diyos. Ito ay isang espiritual na talata ng digmaan sa pamamagitan ng paraan. Simbahan, pansinin. Paul did not say, hindi sinabi ni Paul na, sabi minsan lang, paminsan-minsan baka gusto kang guluhin ng demonyo. Hindi niya sinabi iyon. Sabi niya, kailangan mong manindigan laban sa dyablo. Ito ay hindi kung ito ay gagawin mo. Sabihin, gagawin ko. Ibig sabihin, inaasahan mo ang pagtutol. Tama. Aiso, inaasahan mong susubukan ng kaaway ang iyong tipan sa Diyos. Kita nyo, mayroon pa akong espiritual na pakikidigma. Naiintindihan niya ito.
Next verse, sabi, "For we don't wrestling against flesh and blood, not the physical." We read this earlier, right? Ngunit laban sa mga pamunuan. Ang mga ito ay ang lahat ng mga antas ng kapangyarihan ng masamang espiritual na kaharian sa pamamagitan ng paraan. Mga pamunuan, mga kapangyarihan at mga pinuno ng kadiliman at laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa mga makalangit na lugar. Ang kaaway na sinusubukang magnakaw, pumatay at sirain. And cause all your problems, lahat ng problema mo sa pera, is the devil and his demons. Panahon. Hindi asawa mo na para shopping. Ang demonyo ang nag-iimpluwensya sa asawa mo na puro shopping. Nag-guess nyo yan? Yes, sinong pumalakpak yan? Si Ted. Yung mga right? Sabihin, ito ay ang demonyo. By the way, balik tayo. Alam mo, pagdating sa pag-aasawa, kapag nag-aaway kayo at nag-aaway kayo ng asawa mo at ang asawa mo, ano ang sinasabi mo? Hindi mo ito asawa. Ito ang demonyo sa likod ng iyong asawa gamit ang bibig ng iyong asawa. So anong gagawin mo? Hindi ka pumunta at ipagawa ang diablo. Sinaway mo ang demonyo. May katuturan ba ito? Ito ay spiritual. Sabihin ng espiritual, nasaan ba talaga ako ngayon? Papa, ako ay naroon na nga doon. So anong gagawin mo? Huwag kang umiyak. Sumusuko ka na ba? Nawalan ka ng pag-asa, nasiraan ng loob? Walang magawa? Sabihin mong hindi. Kailangan mong makinig ngayon dahil ang iba sa inyo ay ganyan. Narito ang sagot. Gusto mong malaman ang sagot? Ito ay nasa Panginoon ng Diyos. Ito ay ang susunod na talutod sa katunayan. Verse 13. Verse 13. Ayan na tayo. Sa makatuwid, isuot mo ang kumpletong baluti ng Diyos. Armor, hindi armoire, armor, armor, upang magawa mong labanan at panindigan ang iyong sarili sa masamang araw at matapos ang lahat upang tumayo ng matatag sa lugar. Sabi ng lahat, isinuot ko ang kumpletong baluti ng Diyos at nanindigan ako. Ngayon, isusuot natin ang baluti na ito. Kaya naman kailangan kitang makilahok. Excited ka na ba niyan? Kaya paano? Nagdala ba ako ng armor? Hindi. Ito ay spiritual, kaya kailangan mong gamitin ang iyong spiritual na mga mata. Gamitin ang iyong imahinasyon. Alam mo kapag naisip mo ang mga bagay na talagang sinisimulan mong likhain? Alam mo kapag nakikita mo ang mga bagay sa espiritu na talagang totoo? Hindi tayo iniwan ng Diyos na walang pagtatanggol. Binigyan niya tayo ng espiritual na baluti para kahit anong ibato ng kalaban, takot, pag-aalala, kakulangan sa pananalapi, bayarin, utang sa credit card, problema sa pera, maaari kang tumayo at manalo. Amen? Hayaan mong bigyan kita ng isang imahe. Susunod na slide. Ito ang iyong baluti ng Diyos para sa iyong pananalapi. Ang ganda, no? Ibigay ang aking magandang asawa, si Pastor Celeste, para sa mga imahe. You know, ang bilis niyang gumawa ng images. I was like, wow, may talent ka. Sagutin natin ang bawat piraso ng baluti ng Diyos. Habang ginagawa natin, ipapakita ko sa iyo mula sa Biblia kung paano ginamit ng mga kalalakihan at kababaihan ng Diyos ang baluti upang lumaban at manalo. Kung handa ka na, handa na ako. Habang dinadaanan ng bawat baluti, isuot mo ito. Isuot ito ng may pananampalataya. Okay? Ang unang piraso. Sabihin mo muna. Ng baluti ng Diyos ay ang susunod na slide, ang sinturon ng katotohanan. Kaya kung ano ang gusto kong gawin mo ngayon, kunin mo ang iyong sinturon. Akala ko ito ay isang pakikilahok. Kunin ang iyong sinturon at isuot ito ngayon. Ito ang iyong sinturon ng katotohanan. Wisdom Online, ilagay sa iyong sinturon ngayon. Mga tao dito, nasa overflow room sila, magsuot ng sinturon ngayon. Isipin na ilagay ang iyong sinturon. Ano ang sinturon? Ito ang sinturon ng katotohanan. Susunod na taludtod. Sabi nga, verse 14, tumayo ka nga, hawakan mo ang iyong paninindigan na hinigpitan ang sinturon ng katotohanan. Kaya higpitan mo. Sabihin higpitan.
higpitan ang sinturon ng katotohanan sa iyong baywang. Ang sinturon sa baluti ng Romano sa pamamagitan ng paraan, ito ang nagpipigil sa lahat para hindi mahulog ang pantalon. Tama? Yun ang layunin nito. Kung walang sinturon, mahuhulog ang buong baluti na ito. Kaya higpitan mo, higpitan ito. Sa ating espiritual na buhay, ang sinturon ay ang katotohanan ng Panginoon ng Diyos. Sabihin ang katotohanan ng Panginoon ng Diyos. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang sinasabi niya sa kanyang Panginoon ay katotohanan. The reason, parang nangyayari palagi kapag inatake ka ng enemies because you don't know the truth. Hindi ka gumugugol ng sapat na oras sa katotohanan. Ang katotohanan ang nagpapanatili sa iyong tipan sa pananalapi sa lugar. Ang totoo, ang Diyos ang iyong pinagmumulan, hindi ang iyong trabaho. Hindi ang iyong negosyo, hindi ang ekonomiya, hindi ang iyong mga pamumuhunan. Juan 17, versikulo 17, ang susunod na talata ay nagsasabi, pabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Kaya kapag bumulong ang dyablo, tapos ka na. Tapos ka na. Ganyan ba ang kalaban? Tapos ka na? Mataas ang iyong mga bayarin. Hindi mo mababayaran yon. Walang paraan palabas. Devil voice ko yan. Kinansela ko ito. Maghintay ka. Ganito ba ang pakiramdam? Tapos ka na? Sumagot ka ng hindi. Sabihin mong hindi. Ang totoo talaga, ano ang katotohanan? Ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng aking pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Filipos 4:19. Ano ang katotohanang pinangahawakan mo? Pero Pastor Riz, hindi sapat ang sweldo ko. Walang pambayad ng tuition, walang pambayad sa Meralco, walang pambayad sa Manila at tubig, walang pagkain para sa mga anak ko, 12 anak ko. Mahalang mga pinamili. Parang laging kulang ang pera. Kulang palagi sa pera. Yun ba ang totoo? Sabihin mong hindi. Narito ang sinturon ng katotohanan. Maaaring limitado ang aking sweldo, ngunit ang Diyos ang aking pinagmumulan at siya ay walang limitasyon. Walang imposible o napakahirap para sa ating Diyos. Amen? Talagang Bible verse yan. Walang napakahirap para sa akin, sabi ng Panginoon. Sabi ng lahat, walang imposible o napakahirap para sa aking Diyos. Sabihin mo parang sinasadya mo. Sabihin mo, walang imposible o napakahirap para sa aking Diyos. Simbahan, gising. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, gising. Kailangan mong maunawaan ito dahil ang kaaway ay sasalakay, hindi maaring ay. At kung hindi mo alam ito, magugulat ka, madadapa ka, gagawin mo ang iba pang mga bagay. Kung ano-ano nang sasabihin mo. Dahil hindi mo alam ang totoo. Ang Diyos ay maaaring magdala ng mga hindi inaasahang bonus. Maaari niyang buksan ang mga pintuan ng mga pagkakataon, kahit na humantong sa mga tao. Upang maghasik, upang pagpalain ka. Paulit-ulit na naming nakikita iyon sa aming simbahan. Alam ito ni Abraham. Sa Genesis 14, sinasabi sa atin na si Abraham, alam mo ba na nanalo siya sa isang labanan? Ang hari ng Sodoma, tama ba? Inalok niya ito ng kayamanan. Hindi niya ito tinanggap. Susunod na taludtod. Ito ang ginawa ni Abraham. Sinabi ni Abraham sa hari ng Sodoma, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoon. Ito ay deklarasyon sa pamamagitan ng paraan. Kataas-taas ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Hindi ako kukuha ng anumang bagay na iyo. Baka sabihin mong pinayaman ko si Abraham. Iyan ang sinturon ng katotohanan sa pagkilos. Ipinahayag ni Abraham, ang Diyos ang aking pinagmulan, hindi ikaw ang hari, hindi ang tao. Hindi ko kailangang magkompromiso. Kunin ang iyong kamay, ilagay sa iyong puso ngayon. Ipahayag ito, ang Panginoon ang aking pinagmulan. Hindi ko trabaho. Hindi ko negosyo. Binibigyan ako ng Diyos ng kapangyarihan upang makakuha ng kayamanan. Amen? Amen? Maayos ba tayo hanggang ngayon? Iyan ang sinturon ng katotohanan. Ang pangalawang piraso ng balute.
Susunod na slide, ang baluti ng katuwiran. Kaya gusto kong kunin mo ang iyong baluti sa dibdib, isuot mo ito. Higpitan ito. Tapikin ang iyong dibdib. Oh! Breastplate ng katuwiran. Talata 14. Nasa Efeso pa rin tayo. Lahat tayo ay nasa Efeso ngayon. Sinasabi nito, tumayo ka nga na binigkisan ang iyong baywang ng katotohanan. O ito pala ang sinturon na nakasuot ng baluti ng katuwiran. Yan ang New King James Version. Ito ay. Gusto kong pumunta sa Amplified Classic. Amplified Classic. Sinasabi nito na nakasuot ng baluti ng integridad at ng moral na katumpakan at matuwid na katayuan sa Diyos. Sabihin, matuwid na nakatayo kasama ng Diyos. Ang baluti sa dibdib ay tumatakip sa iyong puso. Sa pananalapi, ito ay katuwiran pagdating sa iyong pera kapag ikaw ay nakikitungo sa pera. Tamang katayuan sa Diyos. Kawikaan 10, versikulo 2. Ang susunod na talata ay nagsasabi, ang mga kayamanan ng kasamaan ay walang pakinabang. Ngunit ang katuwiran, sabi nga ng katuwiran, moral at espiritual na katumpakan sa bawat lugar at relasyon ay naghahatid mula sa kamatayan. Kung gusto mong makitang dumadaloy ang yaman ng tipan sa iyong buhay, panatilihing malinis ang iyong puso, walang dayaan. Walang panlilinlang. No trying to isahan pag-isahan mo. Inisahan mo yung kliyente mo. Walang kompromiso. Minsan ang tukso na hindi lang dramatic, di ba? Na talagang napaka-obvious na nagnanakaw ka. Subtle lang. Simple lang. It's when, yung company nyo, ang daming pen, may papel, may and kumuha ka lang papel. Sa church, ang daming pen, slice and offering, nagdala ng pen. Petty cash ng kumpanya. Kunin ko muna yan for personal stuff. Ibalik ko mamaya. Ngunit hindi ito alam ng iyong kumpanya. You delay tithing because, Lord, kailangan ko na ngayon. Next month na lang, ito ay banayad. Sumasangkayon ka sa isang deal sa negosyo. Alam mo, medyo unethical ng dadaya kay. Hindi mo pinapangako ang lahat. Hindi mo maibibigay ang lahat ng iyong ipinangako. Pero okay lang yan. Mas kikita tayo. Ito ang mga tukso. Maaring mukhang maliit, ngunit para sa kalaban, gagamitin ng kalaban ang maliliit na bitak sa iyong baluti. Pumunta ng ganito. Maliit na bitak sa iyong baluti. May basag ba sa armor mo? Sa iyong baluti ng katuwiran? Gagamitin iyon ng kalaban para tumagos sa iyong baluti dahil tandaan, pinoprotektahan ng katuwiran ang iyong puso. Sabi ng lahat, pinoprotektahan ng katuwiran ang aking puso. Katuwiran. Ginagawa kang matapang ng katuwiran. Alam mo yon? Susunod na taludtod. Sinasabi dito, Kawikaan 28, 1. Ang masama ay tumatakas kapag walang humahabol sa atin, ngunit ang katuwiran, sabi ng katuwiran, ay matapang na parang leon. Dagundong. Ngiyaw. Sinong may sabi ng miyaw? Sino kaya yon? Alam mo, kapag umatake ang kalaban, hindi iyon ang gagawin mo. Hindi ka pumunta, miyaw, anong gagawin ko? Sabi mo, umungol. Sabihin, dagundong. Seryoso, kailangan mong isipin ang iyong sarili. Hindi ka biktima. Ikaw ay isang panalo. Amen? Kapag umatake ang kalaban, hindi iyon kapag naduduwag ka. Gusto niyang malaman, naniniwala ka ba talaga sa sinasabi mo? Hindi iyon ang oras para umatras. Kapag malinis ang iyong konsensya, maaari kang tumayo sa harap ng iyong financial Goliath. Ang iyong higante, ang higanteng kwenta, ang bundok ng utang, ang upa na dapat bayaran ngayong linggo. Hindi ka tumakbo na natatakot. Yun pala ang sinusubukan ni Emmy. Nawalan ka ng pag-asa, natatakot, nag-aalala. Nagdudulot sa iyo ng pagkapilayan. Sino ang nandoon? Kailangan mong iwasan ito. Bumaling sa iyong kapitbahay at sabihing pumutok dito. Binigyan ka ng Diyos ng baluti. Maaari kang tumayo at ipahayag, ang Panginoon ang aking tagapagbigay. Ang iyong dagundong, sabihin ng dagundong.
Ang iyong dagundong na may katapangan, ginagawa mo iyon dahil ikaw ay matuwid sa Diyos kay Kristo Jesus. Amen? Sabihin mong amen. Magaling ba tayo niyan? Susunod. Gusto mo pa bang dumaan sa armor? Iilan sa inyo. Sino ang gustong dumaan sa natitirang sandata? Kailangan mo ang buong baluti? Hindi ka maaring magkaroon ng sinturon at baluti ng katuwiran. Yun lang ang meron ako. Kumusta ang iyong ulo? Kamusta ang paa mo? Speaking of feet, next slide. Ang mga sapatos ng Ebanghelyo ng Kapayapaan. Ngayon, lahat kunin ang inyong mga sapatos at isuot ang mga sapatos ng Ebanghelyo ng Kapayapaan. Kailangan mong makilahok. Ito talaga, alam mo kung ano, tuwing umaga, ito ang ginagawa mo. Isusuot ko na ang baluti ng Diyos. Isuot mo ang aking sinturon ng katuwiran, ang aking baluti, at ang sinturon ng katotohanan, ang aking baluti ng katuwiran, ang mga sapatos ng Ebanghelyo ng Kapayapaan, ang aking mabuti, ang susunod. Tama ba? At ganyan mo simulan ang araw para ikaw na talaga ang mamumuno at hindi ka kayang salakayin ng kalaban at tamaan ka at mapatay dahil nasa iyo ang iyong baluti. Ganyan mo simulan ang iyong araw. Narinig ko yan sa isang pastor minsan. Nagsisimula siya araw-araw na isinusuot ang kanyang baluti. Hindi ba maganda yon? Napakabuti. Anyway, sapatos ng Ebanghelyo ng Kapayapaan. Susunod na talata 15. At nasuot ang inyong mga paa bilang paghahanda sa Ebanghelyo ng Kapayapaan. Ang pagiging handa na ginawa ng mabuting balita. Okay? Ang mga sundalong Romano, meron silang malalakas na bota para tumayong matatag. Para sa amin, ang kapayapaan ay nagpapanatili sa amin na matatag kapag ang mga pinansyal na unos ng buhay ay sinusubukang yumanig sa amin. Ito ay kapayapaan. Sabi ng lahat, keep. Ang kapayapaan ay nagpapanatili sa akin na matatag sa panahon ng mga bagyo sa pananalapi. Ang sabi ng Biblia, ang susunod na talata, mahal ko alam mo ang talatang ito. Sa Pilipos sinasabi, huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, sa halip ipagdasal ang lahat. Sabihin sa Diyos kung ano ang kailangan mo at pasalamatan siya sa lahat ng kanyang nagawa. Pagkatapos ay mararanasan mo ang kapayapaan ng Diyos. Sabihin ang kapayapaan. Anong uri ng kapayapaan? Ang kapayapaan na lumalampas. Anumang bagay na maaari nating maunawaan. Ang kanyang kapayapaan ay magbabantay sa inyong mga puso at magbabantay sa inyong pag-iisip habang kayo ay nabubuhay kay Kristo Jesus. Kunan mo ng picture yan. Isa yun sa pinakamagandang talata sa Biblia. Susubukan ng kaaway na magdala ng stress sa pananalapi. Hindi ka makatulog. Mga gabing walang tulog, takot, mag-alala. Pastor Reese, syempre, tumataas ang bills ko. Yung credit card, Mastercard, Visa, gasolina, wala. Mahal ang gasolina. Mga groceries. Taas na. Paano na ako kakain? Enrollment na naman. Tuition ng mga bata. May na-miss ba ako? Ano pa? Sira na naman ang fridge? Shopping na naman si asawa. Ngunit kapayapaan, sabihin ng kapayapaan ang iyong sandata. Sabihin ng kapayapaan ay aking sandata. Wisdom online, itak mo yan pababa. Kapayapaan ang aking sandata, ang kapayapaan ay isang sandata. Kapag wala ka sa kapayapaan, wala ka sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Ikaw ay talagang nasa kalooban ng kalaban. Kung nag-aalala ka, doon ka gusto ng kalaban. Sabi ng kapayapaan, tumanggi akong magpanik. Hindi ako magpapanik. Dahil ang aking pastol, si Jesus, ay umaakay sa akin sa tabi ng tahimik na tubig. Awit 23, versikulo 2. Naaalala mo ba sina Paul at Silas sa pamamagitan ng paraan sa Gawa 16? Sila ay binugbog, ikinadena, at sila ay inihagis sa bilangguan. Nasa kulungan sila. Pagkatapos ay dumating ang oras ng hating gabi. Pero sa halip na matakot, ano ang ginawa nila? Pagsamba, umawit sila ng mga papuri. Papuri. Ang kapayapaan ay isang sandata, ngunit ang papuri at pagsamba ay isang sandata. Kapag hindi mo alam ang gagawin, purihin at sambahin ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, Gawa 16, versikulo 25, sa hating gabi, nanalangin sina Pablo at Silas. At umawit sila ng mga papuri, nagpahayag ng mga papuri sa Diyos.
At narinig sila ng mga bilanggo. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Ayun kaagad, sabihin kaagad. Alam mo sa papuri at pagsamba, minsan bigla na lang dumarating. Bigla na lang, ang iyong tagumpay ay biglang dumating. Ang iyong mga problema ay nalutas bigla. Agad namang bumukas ang lahat ng pinto. At ang mga banda ng lahat ay lumuwag. Yan ay kapayapaan sa pagkilos. Yan ang tipan na pananampalataya sa oras ng hating gabi, simbahan. Kapag ikaw ay nasa hating gabi na oras, ano ang hating gabi na oras? Oras ng hating gabi. Credit card gawin bukas. Magrenta gawin ngayon. Walang bayad. Yan ang oras ng hating gabi. Sa halip na magpanik, ano ang gagawin mo? Papuri at pagsamba. Sabihin ang papuri. Sabihin ang pagsamba. Naglagay ka ng papuri at pagsamba. Ipinapahayag mo, ang Diyos ang aking tagapagbigay. At panoorin siyang buksan ang pintong iyon sa pananalapi ngayon din. Ang iyong mga problema ay malulutas. Simbahan, side note. Mabuti ang iyong Ama sa langit. Sabihin, ang Diyos ay mabuti. Sabihin mo, mabait ang tatay ko. Hindi siya si Ted magugulat sa mga pangyayari. Ano ba talaga ang nangyari kay Ted? Bakit wala silang pera? Ang aming Ama ay hindi, huwag kang magtaka. Alam na niya. Sa makatuwid, meron na siyang solusyon. Pumila ka lang sa kanyang kalooban. Kailangan mong makinig sa pagtuturo at magkaroon ng kapayapaan at pagkatapos ay sumunod. Aalagaan siya. Diyos na ang bahala. Lumingon ka sa iyong kapwa at sabihin, bahala na ang Diyos. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, kailangan niya ng tulong. May aral na, bahala na ang Diyos. Ibinibigay ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. Oo. Pero parang Netflix, ang iyong puwit ay palaging nasa iyong puwit. Huwag sabihin ito. Okay lang, ang iyong puwit ay palaging nakaupo at walang ginagawa. Walang gagawin ng Diyos dahil kailangan niya ang iyong kooperasyon, simbahan. Amen? Naiintindihan mo ba ako? Kunin ang iyong kamay, ilagay ito sa iyong puso, ipahayag ito sa akin. Lumalakad ako sa kapayapaan ng Diyos. Tinatanggihan ko ang takot at pag-aalala. Binubuksan ako ng Diyos ng mga pintuan ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Susunod na slide. Ang ikaapat na piraso ay ang kalasag ng pananampalataya. Kunin ang iyong kalasag at itaas ito. Hindi pababa, pataas. Mayroon kang kalasag ng pananampalataya. Verse 16, next verse, sabi nito, lift up. Ayan na tayo, itaas. Itaas ang lahat ng nakatakip na kalasag ng pananampalatayang nagliligtas kung saan maaari mong pawiin ang lahat ng nagniningas na mga misil ng balakyot. Maghahagis ng naglalagablab na misil ang kalaban. Sa ibang mga talata, mga pagkakaiba-iba, mga pagsasalin, sila ang nagniningas na sibat ng kalaban. Ano ang darts? Darts, tama ba? Magbibigay sila ng pagdududa. Magtatapon sila ng takot. Itatapon nila ang pag-aalala. Itatapon nila, bigla ang gastos ko na hindi mo inaasahan. Mga hindi inaasahang bayarin. Maaari kiting magmukhang pagtaas ng upa. Iyong landlord for the past 5 years, 5% lang increase, what you expect. Then this year, increase siya, 30% increase. Iyon ay isang dart. Bill sa ospital. Hindi mo naman plinano pumunta ng hospital, di ba? Mga bayarin sa ospital, iyon ay isang dart. Ngunit pananampalataya ang iyong kalasag. Sabihin ang pananampalataya, ngunit hindi mo basta-basta hinahawakan ang iyong kalasag. Itaas mo, itaas ang iyong kalasag. Kailangan mong itaas ang iyong kalasag dahil ang dart na iyon ng kaaway at saka harang tama gamit ang iyong kalasag. Ganyan ang ginagawa mo. Susunod na slide. Ayan na tayo. Ang sabi ng lahat, ang nagniningas na sibat ay napapawi. Ang sabi ng lahat, ang nagniningas na sibat ay napapawi sa pamamagitan ng salitang may pananampalataya. Pag sinabi ng dyablo, hindi ka makakabayad ng tuition na yan, wala na, ubos na. Anong sabi mo? Itinaas mo ang iyong kalasag at sinasabi,
ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. Filipos 4:19. When the devil says yung credit card, baon ka na sa utang, hindi mo na yan mababayaran. Patay ka na, may utang ka pa rin. Yung itinaas ang iyong kalasag at sinasabi, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Psalm 23:1, the devil says, yung business mo okay ngayon. Bigyan mo ng oras, babagsak ito. Mabawala yung business mo. Mawawalan ka ng trabaho. Itaas mo ang iyong kalasag. Itaas mo ang iyong kalasag ngayon din. At sabihin, ako ay uunlad sa anumang bagay na aking ilagay sa aking mga kamay. Deuteronomio 28:8. Ibinibigay ko sa iyo ang mga talatang ito. Kapag sinabi ng dyablo, hindi ka na makakaalis sa utang. Lagi kang nasa likod. Lagi kang nahuhuli sa renta, nahuhuli sa pagbabayad sa credit card, nasa Meralco, lagi kang nasa likod. Sa likod, itinaas mo ang iyong kalasag. Itaas ang iyong kalasag at sabihin, ako ang ulo at hindi ang buntot. Ako ay nasa itaas at hindi sa ilalim. Ngayon, isang mahabang simbahan. Yan ang Deuteronomio 28:13. Nakikita mo ba kung paano ito gumagana, simbahan? Ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang sinturon ng katotohanan. Ang bawat nagniningas na dart ay napapawi ng mga salitang puno ng pananampalataya. Amen? Amen? Okay. Ang ikalimang baluti. Susunod na slide. Ang helmet ng kaligtasan. Kunin ang iyong helmet. Isuot mo. Wow, ginagawa ito ng lahat. Huwag mag-alala tungkol sa iyong buhok. Aayusin mo mamaya. Isuot mo ang iyong helmet. Napakahalaga nito. Tingnan natin yon. Talata 17. Nga pala, kung nasa overflow room ka, kunin mo yung helmet mo, isuot mo. Tama. Sinasabi ng versikulo 7, at kunin ang helmet ng kaligtasan. Simbahan, nasa isip ang labanan. Maraming beses, ang pag-atake ay hindi nagsisimula sa iyong pitaka. Hindi ito nagsisimula sa iyong bank account. Nagsisimula ito sa iyong pag-iisip. Kaya naman kailangan mo itong helmet. Sabi ng lahat, ito ay nagsisimula sa aking pag-iisip. Bulong ng dyablo, tama ba? Hindi ka makakarating. Laging maikli ang sweldo mo. Kaya pala laging nahihirapan ang pamilya mo. Ang pera ay palaging problema. Ikaw, lagi kang nag-aaway ng asawa mo. Laging dahil sa pera. Sinasaklaw ng kaligtasan ang isip na yon. Ito ay isang kasinungalingan. Kailangan mong magsuot ng helmet araw-araw. Sabihin araw-araw. Iniisip mo ang mga kaisipang tipan. Mga kaisipang tipan. Akala mo kasaganaan. Akala mo provision. Hindi mo iniisip ang kahirapan. Hindi mo akalain na kulang-kulang. Hindi mo iniisip. Basta, hindi mo iniisip. Hindi mo iniisip ang mga bagay ng kalaban. Kapag sinabi ng isip, alam mo, lolo mo pobre. Daddy mo pobre din. Kaya ikaw pobre. Ouch. Sabihin mong hindi. Ipinahayag mo, ako ay tinubos mula sa sumpa ng kahirapan dahil si Kristo ay naging mahirap para sa akin upang ako ay yumaman. Amen? Yan ang 2 Korinto 8:9. Ilan sa mga talatang ito ang mayroon ka? When the thought says, again, debt, utang, baon sa utang, mamanahin ng mga anak mo ang utang mo. Hindi ko akalain na magugustuhan mo ito. Ipahayag, ako ay higit pa mananakop pamamagitan ni Kristo. Sabihin, ako ay higit pa sa isang mananakop sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ang iyong mga gawa, okay? Sa pamamagitan ni Jesus. Roma 8:37. When the devil says, yung anak mo, tignan mo, pilyo, kaya ngayon, tignan mo, rebelde, walang future ang mga anak mo. Walang kinabukasan ang mga anak mo. Tignan mo yung mga kaibigan, kaya hindi umuwi. Ipinapahayag mo, tiyak na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin at sa aking mga anak sa lahat ng araw ng ating buhay. Amen? Awit 23:6. Huwag hayaan ang maling pag-iisip ang magdikta sa kinabukasan mo at ng iyong pamilya.
Isinuot mo ang helmet ng kaligtasan, pinoprotektahan mo ang iyong isip, iniisip mo, at magnilay-nilay sa Panginoon ng Diyos at sa Kanyang Panginoon lamang at hindi sa Panginoon ng kaaway. Akala mo financial prosperity, akala mo kasaganaan, akala mo tagumpay. Amen? Magaling ba tayong lahat? Nakikinig ka pa ba? Mabuti. Nakikinig ka ba dito? Okay, mabuti. Ngayon, bawat piraso ng baluti, ano ang pagkakatulad ngayon? Depensa. Depensa. Ang bawat piraso ng baluti sa ngayon ay para sa pagtatanggol. Isang depensa laban sa kalaban. Ngayon, pag-usapan natin ang iyong nakakasakit na sandata. Mahalaga sa iyong pagkakasala. Kung binibigyang pansin mo, talagang nakikita mo ito ngayon. Ginagamit namin ang nakakasakit na armas. Alam mo kung ano ang nakakasakit na sandata para sa pagkakasala? Kapag umatake ang kalaban, next verse, next slide, gagamitin mo ang espada ng Espiritu. Laban sa kalaban. Okay. Ilabas mo ang iyong espada. Huwag kutsilyo. Gaano katagal ang iyong espada? Ito ba ay isang mabigat na espada? O parang, kunin mo ang iyong espada at atakihin ang kalaban. Bakit walang nag-attack dyan? Karunungan online. Kunin ang iyong espada at salakayin ang kalaban. Napakahalaga nito. Hindi ka mananalo sa depensa mag-isa. Maaga o huli, kailangan mong umatake. Susunod na talata 17. At kunin ang helmet ng kaligtasan at ang tabak na ginagamit ng Espiritu na siyang Panginoon ng Diyos. Ang Panginoon ng Diyos. Susunod na slide. Ang tabak ng Espiritu. Narito ang tanging nakakasakit na sandata dito sa baluti na ito. Nga pala, ang tabak ng Espiritu. Ito ang iyong tipan na sandata. Ito ay ang Panginoon ng Diyos. Ang bawat isa ay nagsasabi pagkatapos ko, ang Panginoon ng Diyos ang aking tipan na sandata. Wisdom Online, i-type mo yan pababa. Kailangan mong malaman ito. Ang Panginoon ng Diyos ang aking tipan na sandata. Kaya ngayon may tanong ako. Kung hindi ka maglalaan ng oras sa Panginoon ng Diyos, wala kang sandata, no wonder ganyan ang buhay mo. Hindi ka taka-taka na maaring sipain ka ng kaaway at itulak ka dahil wala kang armas. May sense? Sa Wisdom Church, ito ay karunungan lamang. Kailangan mo ng armas. Ang sabi ng Biblia, susunod na talata, Hebreo 4.12, para sa Panginoon na Diyos ang nagsasalita, ito ay buhay at puno ng kapangyarihan. Ito ay mas matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Mayroong ilang mga kwento sa Biblia sa pamamagitan ng paraan kapag nakita mo ang tabak na ito sa pagkilos, ang tabak ng Espiritu. Dumaan tayo sa ilang mga taludtod, ilang mga kwento ngayon. Dahil nakikita mo ang lahat, David at Goliath. Sino ang pamilyar sa kwento sina David at Goliath? David at Goliath. Una sa kwento ni David at Goliath, susunod na taludtod. Sinasabi sa 1 Samuel 17 verse 45, sinabi ni David sa Goliath, sa Filisteo, ikaw ay lumapit sa akin na may tabak, isang sibat, ngunit ako ay pumarito sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo at ng Diyos ng mga hanay ng Israel na iyong nilapastangan. Kaya hindi basta-basta dumating si David na may dalang mga bato, tama, at ang lambanog, dahil alam ng maraming tao ang tungkol sa mga bato at lambanog. Nauna siyang dumating na may pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Umindayog muna siya gamit ang espada ng Espiritu bago niya inindayog ang lambanog na may mga bato. Alam mo ba yon? Ang susunod na talata, sabi niya, narito ang isa pang espada. Sa araw na ito, ibibigay ka ng Panginoon Goliath sa aking mga kamay. At sasaktan kita at pupugutan ng aking tabak ang iyong ulo. Kaya kapag ang tuition ng iyong anak ay mukhang isang malaking higanteng Goliath, kapag ang upa ay mukhang Goliath, kapag ang mga credit card patas ng patas-patas, ang taas na Goliath na ay nagsasalita tulad ni David. Amen? Sinusundan mo ako? Sabi ng lahat, sa araw na ito iniligtas ako ng Panginoon.
Ang aking mga bayarin ay binabayaran ng buo. Ang aking Diyos ay tapat. Alam mo kay Jesus din, noong siya ay nasa ilang, sino ang nakakaalam niyan? Nang ang kaaway, sa totoo lang hindi, si Satanas. Si Satanas mismo ang tumukso kay Jesus. Ilang araw? 40 araw sa ilang, tandaan? Kasi, of time, by the way, we can't read the entire story, but I want you to go to Matthew chapter 4. Ilang beses tinukso ni Satanas si Jesus? 3. Ang galing nyo. 3 beses. Sabi ng 3. At ano ang sinabi ni Jesus sa bawat pagkakataon? Sabi niya, galing ni Pastor Silas nakasulat, sabihin, ito ay nakasulat. Tingnan natin kung paano ginamit ni Jesus ang espada. Susunod na taludtod. Sa unang pagkakataon na siya ay tinukso, siya ay sumagot kay Satanas at sinabi, nasusulat, sabihin, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Susunod na taludtod. Ikalawang tukso, muling sinabi ni Jesus kay Satanas, nasusulat muli, sabihin, nasusulat muli, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Sa ikatlong pagkakataon ay natukso siya. Susunod na talata, talata 10, sinabi ni Jesus kay Satanas, lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat. Sabihin, ito ay nakasulat. Sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. 3 beses. Kulit no ng enemy? Yung a lot times makulit ng enemy. At ang talata 11 ay nagsasabi, talata 11, pagkatapos ay iniwan siya ng dyablo. Maganda ba yon? Ganyan ito gumagana. Simbahan kung si Jesus mismo, ginagamit ang Panginoon ng Diyos bilang kanyang espada. Magkano pa para sa'yo? Huwag labanan ang kaaway gamit ang iyong damdamin. Inattack ka ng enemy, you go, tama na, sakit na, wag na. Hindi uurong ang kalaban. Tawanan ka niya at aawayin ka dahil iyon ang gusto niya. Ipaglaban mo, nakasulat. Sabihin, ito ay nakasulat. When the devil says, hindi mo na kaya yan, you won't make it, hindi ka makakarating. Yung sakit na yan, wala na yan. Hindi ka makakarating. Sabi mo, nasusulat, ang Panginoon ang aking pastol. Wala akong pagkukulang. Awit 23.1, kapag sinabi ng dyablo, mamamatay ka. Again, baon ka sa utang, mamamatay ka na hindi mo mababayaran ang bahay mo. Mamatay ka. Mga anak mo, baon pa sila sa utang, makikita mo yan sa langit. Baon pa sila sa utang. Sabi mo, nakasulat? Sabihin, ito ay nakasulat. Binibigyan ako Diyos kapangyarihan upang makakuha ng kayamanan. Deuteronomy 8:18. Kapag sinabi ng dyablo, wala nang pag-asa ang iyong kinabukasan. Sino dito ang nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa kinabukasan? Kailangan mong maglaan ng oras sa Panginoon. Sinasabi sa awit 23:6, tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay. Sabihin, ito ay nakasulat. Ganyang ka mananalo, simbahan, magsimula, ito ay nakasulat at kumapit sa espada. Gusto mo ng isa pang kwento? Elijah. Si Elias sa Tambalo. Ito ay mabuti. Pumunta tayo sa 1 Hari 17, versikulo 12. Ito ang balo ng Sarepta, tama ba? Meron lamang siyang isang maliit na bulaklak ng langis at isang maliit na garapon ng langis. Inihahanda ang kanyang huling pagkain at mamatay. Ito ang kanyang deklarasyon. Tingnan mo. Tingnan ang deklarasyon. Sabi ng balo, wala akong tinapay, isang dakot lang ng harina sa lalagyan at isang maliit na banga ng mantika. At kita nyo, kumukuha ako ng ilang patpat para makapasok ako at ihanda ang sarili ko at ang aking tanda. Tingnan ang deklarasyon na ito. Upang tayo ay kumain at mamatay. Sino pa yung mahilig sa deklarasyon na ito? Yan ang deklarasyon niya. Hulaan mo kung ano ang sinabi ni Elias, ang propeta. Sabi niya, cancel ko yun. Yun ang sinabi niya. Susunod na talata, isipin ang sinabi ni Elijah. Sabi ni Elijah sa kanya, I cancel that. Huwag kang matakot. Sabihin, huwag matakot. Lumingon sa iyong kapwa at sabihin, huwag matakot.
Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na susulat ayon kay Elias, ang bin ng harina ay hindi mauubos, ni hindi matutuyo ang banga ng langis hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa lupa. Ito ay nakasulat. Sabihin, ito sa bayan nakasulat. Doon ba nagtatapos? Hindi. Ang balo ay kailangang maniwala sa salita at sumunod. Pakikilahok. Pagkatapos ay dumadaloy ang provision ng Diyos. Baka yung wallet mo. Buksan mo wallet mo, walang pera. Nagpapatuyo. Sino ang nandun? Sino ang nandyan ngayon? Nagsasalita ka ng salita tulad ni Elijah. Sabi mo, ulitin pagkatapos ko, hindi mauubos ang banga ko. At pinarami ng Diyos ang lahat na mayroon akong mga pag-aari. Sa pangalan ni Jesus, simbahan, ang Diyos ay Diyos ng pagpaparami. Himala pera ang nangyayari sa pamamagitan ng paraan. Naniniwala ka ba dito, simbahan? Kung naniniwala ka, sumigaw ka ng amen. Okay. Huling kwento. Peter. Naalala mo si Peter? Noong buong gabi siyang nangingisda at walang mahuhuli. Lucas, Kabanata 5. Wala siyang nahuli na isda. His fishing business, lugi na. Sinabi ni Jesus, susunod na talata, Lucas 5, talata 4. Sinabi niya kay Simon, lumusong ka sa kalaliman. So may instruction. At ihulog ang iyong mga lambat para mahuli. At nang magawa na nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at nagkasira ang kanilang lambat. Hindi ba maganda yon? Isang tagubilin mula kay Jesus. Umapaw ang mga lambat. Nagsimulang lumubog ang mga bangka. Pastor Riz, hindi ako mangingisda. Oh my, paano ito nalalapat sa iyo? Baka bumaba na ang mga layag mo. Marahil ang iyong kasalukuyang negosyo ay nahihirapan, nawalan ka ng kliyente. Hindi gumagana ang iyong side business. Huwag kang bumitaw. Makinig sa Panginoon. Makinig para sa isang tagubilin. Kailangan mo lamang ng isang tagubilin mula sa banal na espiritu upang gawing umaga ng pag-apaw ang gabi ng wala. Amen? Sabi ng lahat, sa Panginoon ni Jesus, mapupuno ang aking mga lambat. Sa kanyang salita, umunlad ang aking negosyo. Simbahan, ang tabak ng Espiritu, iyan ang iyong tipan na sandata. Sabihin, tabak ng Espiritu. Idineklara mo ito sa mga bayarin. Idineklara mo ito sa mga utang. Idineklara mo ito sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong pamilya. Amen? Narito ang isang buod. Susunod na slide. Kumuha ng larawan nito. Ang baluti ng Diyos para sa iyong pananalapi, ang sinturon ng katotohanan, ang baluti ng katuwiran, ang mga sapatos ng ebanghelyo ng kapayapaan. Susunod na taludtod. Susunod na slide. Ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan, at ang tabak ng Espiritu. Magaling ba tayo sa puntong ito? Mahusay. Okay. Ngayon, ang puntos bilang 4 ay nagsasaad na. Kapag inatake ng kaaway ang iyong pananalapi, nananalangin ka sa Espiritu na ilabas ang mga estratehiya ng langit para sa iyong pananalapi. Simbahan, karamihan sa mga Kristiyano ay naniniwala na ang baluti ng Diyos ay tumigil sa pamamagitan ng tabak ng Espiritu. Alam mo ba yon? Ngunit hindi tumigil doon si Paul. Ang susunod na talata, pagkatapos nitong sabihin, ang susunod na talata, kasama ang lahat ng panalangin at petisyon na may tiyak na mga kahilingan sa lahat ng oras, manalangin sa Espiritu. At dahil dito, manatiling alerto ng may buong pagtitiyaga at pakiusap para sa lahat ng bayan ng Diyos. Manalangin sa lahat ng oras sa Espiritu. Simbahan, ibig sabihin, nagdadasal ka sa mga wika. Magdasal sa mga wika, susunod na taludtod. Sinasabi nito, sapagkat ang nagsasalita ng hindi kilalang wika ay hindi nagsasalita sa mga tao kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakakaintindi sa Kanya o nakakakuha ng Kanyang kahulugan. Ngunit sa pamamagitan ng Espiritu, nagsasalita siya ng mga misteryo, mga lihim at mga nakatagong katotohanan. Wow! Kapag nananalangin ka sa Espiritu, kapag nananalangin ka sa mga wika, nagsasalita ka sa Diyos. At hindi lamang iyon, nananalangin ka sa mga misteryo, nananalangin ka sa mga lihim na katotohanan at mga nakatagong bagay. Alam kong hindi mo maintindihan dahil ito ay isang misteryo.
Ang mga ito ay mga nakatagong katotohanan na mabuti. Sabihin mong mabuti. Bakit? Dahil hindi maintindihan ng demonyo. Hindi niya maharang ang plano. Ikaw ay nagsasalita at nagdarasal sa makalangit na dalas na ito. At ang kalaban, hindi niya alam kung anong frequency. Direkta kang nakikipag-usap sa Diyos. Hindi ito kayang sabutahin ng dyablo, susunod na talutod. Sa iyong kahinaan, namamagitan ang Espiritu. Sinasabi nito, sa parehong paraan, ang Espiritu, tinutulungan tayo sa ating kahinaan. Hindi natin alam kung anong panalangin ang iaalay o kung paano ito iaalay ayon sa nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo, narito tayo, namamagitan, nagsasabing namamagitan, sa ngalan natin na may mga buntong hininga at mga daing na napakalalim para sa mga salita. Ano ang mga buntong hininga at daing? Ano yon? Mga buntong hininga at daing? Magsabi ng mga dila. Mga dila yan. Kaya kapag hindi ka marunong magdasal, sino dito? Kapag may problema, hindi na alam kung ano pa ang dapat ipagdasal? Walang tao? Minsan, alam mo, manalangin ka, manalangin. Nauubusan ka na ng salita. Ubus ka sa sasabihin mo. Hindi mo alam sino ang nandun. Anong ginagawa mo? Mga wika. Manalangin ka sa mga wika. Kapag nagpahayag ka, nagpahayag ng salita. Ngunit nararamdaman pa rin ang presyon sa pananalapi. Ang espada ng Espiritu parang walang nangyayari. Magpalit ng armas. Manalangin sa Espiritu. Sinasabi ng lahat, manalangin sa mga wika. Kaya halimbawa, hindi mo alam kung paano magbayad ng tuition ng mga bata ngayon. Manalangin ka sa mga wika. Hindi mo alam kung paano babayaran ng renta ngayong buwan. Manalangin ka sa mga wika. Hindi mo alam kung anong diskarte ang gagawin para sa iyong negosyo. Manalangin ka sa mga wika. Dahil kapag nananalangin ka sa Espiritu, kapag nananalangin ka sa iba't ibang wika, simbahan, ipinagdarasal mo ang perpektong kalooban ng Diyos. Ganun ang nangyayari. At ang kanyang kalooban ay hindi kailanman kahirapan, hindi nagkukulang, palaging kasaganaan. Amen? Sabi ng lahat, mananalangin ako sa Espiritu at ilalabas ang diskarte ng langit para sa aking pananalapi. Nawala ang aking partisipasyon, masyadong mahaba. Okay, sabihin mo na, makikita ko ang financial breakthrough ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Masaya ka ba na nandito ka ngayon? Gagamitin mo ba ang baluti ng Diyos? Gagamitin mo ba ang espada ng Espiritu? Gagamitin mo ba ang pagdarasal sa Espiritu at pagdarasal sa mga wika bilang sandata? Simbahan, dito nagiging totoo ang iyong tipan sa kayamanan. Hindi mo lang naririnig ang salita, ginagamit mo talaga ito. Pinanindigan mo ito, isinasabuhay mo ito, idineklara mo ito. At dahil gusto ka naming isangkapan, sabihin nating isangkap, para lumaban gamit ang espada ng Espiritu sa iyong mga laban sa pananalapi. Mayroon kaming isang espesyal na regalo ngayon. Meron kaming isang espesyal na regalo. Alam na ito ng ilan sa inyo, susunod na slide. Ito ang aming bagong booklet na tinatawag na Reseta ng Diyos para sa Kaunlaran. Ang booklet na ito. Dito sa Wisdom, ginagawa namin ang aming ipinangangaral. Naniniwala kami sa paghahasik. Kami ay maghahasik sa iyong buhay. Kami ay maghahasik sa pananampalataya na magdadala ka ng isang ani. Amen? At ngayon ay inihahasik namin ang booklet na ito sa iyo. Tama ba? Ito ang aming binhi sa iyo. Gamitin ito bilang espada ng Espiritu. Tama? Espada ng Espiritu, tutulungan ka ng Panginoon ng Diyos na umunlad at umunlad sa iyong pananalapi. Sino ang gusto ng booklet na ito? Ushers, yung mga nakatayo lang ng kamay, pakibigyan. Mangyaring ipamahagi ang mga booklet. Sa overflow room, mangyaring ipamahagi ang mga booklet. Hindi ba ito maganda? Sa loob ng aming pahayag na nakabatay sa salita, puno ng pananampalataya at mga talata sa Biblia, ang espada ng Espiritu na suportahan ang bawat deklarasyon sa bawat bahagi ng iyong pananalapi. Gusto kong ipakita sa iyo ang talaan ng mga nilalaman. Tignan mo yan. Tignan ang talaan ng mga nilalaman.
Kaunlaran sa pananalapi, karunungan para sa mga desisyon sa pananalapi, pagtaas ng kita at mga mapagkukunan, paglago ng negosyo at kakayahang kumita, pagtaas ng iyong mga ikapu at mga handog na ibibigay ng bukas palad, pag-aalis ng utang, napapanahong pagbabayad ng buwanang mga bayarin, pagkolekta ng mga may utang sa iyo, mga transaksyon sa ari-arian, ikaw ay bumibili at nagbebenta ng ari-arian. Pag-alis ng mga pagkaantala, yung mga delays na yan, daming delays, dapat nandito na, right? Proteksyon mula sa mananakmal na nagnanakaw. At ang pagpapala ni Abraham, ang iyong tipan ng kaunlaran. Amen? Hindi ba maganda yon? Magsalita tungkol sa iyong sweldo. Magsalita ito tungkol sa iyong trabaho, negosyo, pamilya, kinabukasan. Ito ay isang espada. Mas mga daytin pang espadang ito. Maaari sa mga iugoy ang espadang ito araw-araw. Huwag yung gandino. Gamitin ang espada. Gamitin ang iyong bibig. Gamitin ang iyong mga salita. Huwag pumunta tulad ng, hindi ganyan ang pag-atake mo sa kalaban. Gagamitin ko tulad ng isang halimbawa. Narito ang isa. Dami. Ito, magbasa ka lang ng isa. Kaya isa sa kanila, ito ay nasa ilalim ng paglago ng negosyo at kakayahang kumita. Pinagpapala ng Panginoon ang aking negosyo at pinapaunlad ito. Mga kliyente, customer at pagkakataon, sila ay naakit sa akin sa pamamagitan ng pabor ng Diyos sa pangalan ni Jesus. May 3 talata sa Biblia para diyan, tama ba? Tumatanggap ako ng karunungan, disiplina at pabor na humawak ng pera ng tapat. Sabihin ng tapat, ako ay isang mabuting katiwala. Sa makatuwid, ang aking mga utang ay nawawala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa dugo ni Jesus, kinansela ko ang bawat tungkulin ng kaaway na nagnanakaw, lumalamon at nagkakait ng pag-aari ko. Inaangkin ko ang buong pagpapanumbalik, buong pagbabayad sa pangalan ni Jesus. Amen. That's what I pray sa pangongolekta ng mga utang. Okay? Mabuti. Gamitin ito. Sino ang gagamit nito? Mabuti? Mabuti? Simbahan, dito nagiging totoo ang isang tipan. Hindi mo lang naririnig ang salita, ginagawa mo ang salita. Gaya ng itinuro ko noon, ang pinakamakapangyarihang tipan, ang tugon sa Diyos sa paraan ay pagiging tapat. Sabing tapat, ang pagiging isang mabuting katiwala sa iyong mga ikapu at alay. Okay? Sa Biblia, sa susunod na talata, sinasabi, dalhin ang lahat ng ikasampung bahagi ng iyong kinikita sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin mo ako sa pamamagitan nito, sabi ng Panginoon ng hukbo, kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit iyo at ibubuhos ko sa iyo pagpapala. Sabihin ang pagpapala. Simbahan ang banal na ikapu. Hindi ito donasyon. Ito ay pagkilala sa tipan. Kinikilala mong may tipan. Sa tuwing magdadala ka ng ikapu, sinasabi mo, ikaw ang aking pinagmumulan. Binigyan mo ako ng kapangyarihan upang makakuha ng kayamanan. Sa makatuwid, pinararangalan kita ng aking mga unang bunga. Yan ang sinasabi mo. Sinasabi ng Biblia na kapag pinarangalan mo ang Panginoon ng iyong kayamanan at ang mga unang bunga ng iyong kinikita, ang susunod na talata, ang iyong mga kamalig, ang susunod na talata, ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng sagana at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Hindi ba maganda yon? Sa Genesis 26, versikulo 12, lalampasan ko. Verse 12, narito ang isang halimbawa ng tipan ni Isaac. Sinasabi nito, nang magkagayoy naghasik si Isaac sa lupain at umani sa taon ding yaon ng 100 at pinagpala siya ng Panginoon. Nagsimulang umunlad ang lalaki. Nagpatuloy sila sa pag-unlad hanggang sa siya ay naging lubhang maunlad. Simbahan, pansinin. Naghasik si Isaac sa tagutom. Sabihin ng tagutom. That means famine, pagkulang, not enough, famine yan. Sa pinakamahirap na panahon, kapag ang iba ay nagtitimpi, doon ka naghahasik at naglalabas ng binhi. At ano ang ipinangako ng Diyos? 100 beses na ani. Iyan ay paghasik ng tipan. Covenant harvest iyon. Ito ang parehong tipan na mayroon ka at ako kay Kristo. Ang iyong binhi na pumapasok sa lupa ng kaharian ng Diyos, ito ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan dahil ito ay bahagi ng iyong tipan. Pararamihin ito ng Diyos pabalik ng 30, ang 60, ang 100 fold.
Amen? Natanggap mo ba ang mensaheng ito ngayon, simbahan? Lahat ba ay may sobre? Kung wala kang sobre, mangyaring itaas ang iyong kamay. Kung ito ang iyong simbahan, ang banal na tubig ay darating sa simbahang ito dahil dito ka pinapakain ng salita ng Diyos. Ngunit kung hindi ito ang iyong simbahan at ikaw ay isang bisita, ang tubig ay papunta sa iyong simbahan. Ngunit pagdating sa pag-aalay sa Biblia, sa kaharian, may 4 na hakbang para matanggap ang iyong ani. Ang handog ay maaring pumunta sa kung saan ka pinamumunuan ng banal na espiritu. Kung pinangungunahan ka na maghasik ng isang alay dito, mahusay, sundin ang nangunguna. Ang unang hakbang ay isulat ang iyong ani. Hindi ka makakapag-ani ng kamatis kung gusto mo ng ani ng mais. Isulat ito. Gusto mo ng mais? Ano ang hitsura ng mais sa'yo? Ito ba ay isang bagong trabaho? Isang bagong negosyo? Kalayaan sa utang sa pananalapi? Isulat ito ngayon din. Pangalawa, walang ani kung hindi nagtatanim ng tamang binhi. Kaya ngayon, hawakan mo ang iyong kamay, ilagay ito sa iyong puso. Tanungin ang banal na espiritu. Banal na espiritu, Ginoo, ano ang tamang sukat ng binhi para sa ani na hinihingi ko? Dito ka nakikinig ng malinaw mula sa banal na espiritu ang direktang pagtuturo. Number 3, sumunod ka. Sinusunod mo ang pamumuno ng banal espiritu. Pinakamabilis na landas sa iyong tagumpay, mabilis, radikal na pagsunod. Inihasik mo ang iyong mga binhi at pagkatapos ay pinupuri mo ang Diyos ng may pasasalamat. Yun ang huling hakbang. Magaling ba tayo? Kung ikaw ay nasa pananampalataya, ipahayag natin ito ngayon din. Ito ay deklarasyon. Ito ay pagpapahayag ng iyong tipan sa Diyos ngayon. Ipinapahayag mga pagpapala ay darating sa akin at aabutan ako habang sinusunod salita ng Panginoon. Naninindigan ako sa salita ng Diyos. Batid na habang dinadala ko ang aking ikapu sa kamalig, ang mga bintana ng langit ay bukas. Ang Diyos ay nagbubuhos ng napakalaking pagpapala. Hindi ako magkakaroon ng sapat na puwang upang matanggap ito. Naniniwala ako na ang Diyos ay kayang gumawa ng higit sa lahat ng aking hinihiling o iniisip ayon sa kanyang kapangyarihan na kumikilos sa akin. Ang aking saro ay nag-uumapaw sa kabutihan ng Diyos at ang Panginoon ay nagdaragdag sa akin ng higit at higit ako at ang aking mga anak. Nagtitiwala na ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Maghahasik, maniniwala at magsasalita na magpapakawala ng kapangyarihan upang dalhin ang pagbagsak ng pagpapala. Ipinahahayag na pinagpala sa lungsod, pinagpala sa parang, pinagpala sa pagpasok at pinagpala kapag lumabas. At ipinahahayag ko na ang lahat ng biyaya ay pinasasagana ng Diyos sa akin upang lagi akong magkaroon ng lahat ng sapat sa lahat ng bagay at sumagana sa bawat mabuting gawa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natatanggap ko ang pagbagsak ng mga pagpapala. Alam kong tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, lumalakad ako sa kapunuan ng isang probisyon, isang masaganang pabor, at tinatakan ko ito ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay sumigaw. Amen. Oo. Pakipasa ang mga basket. Ihasik ang iyong mga binhi ng may pananampalataya. Ibalik ang banal na ikapu. Sabihin, Panginoon, ibinabalik ko ang banal na ikapu. Sinabi mo sa iyong salita upang subukan ka ngayon sa ito, buong pananalig ko sa aking tipan sa iyo. Kinikilala ko ang tipan na iyon. Sa makatuwid, ibinabalik ko sa iyo ang banal na tali dahil sabi mo, bubuksan mo ang mga bintanang langit. Napakahusay na hindi ko kaya. Wala akong sapat na silid upang matanggap ang lahat ng mga pagpapalang ito. Inaasahan ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. At sinabi mo rin na sasawayin mo ang mananakmal dahil sa akin. Sasawayin mo ang mananakmal. Pinasasalamatan kita, Panginoon, para sa sandata, ang tabak ng Espiritu. Bilang bahagi ng aking baluti, magagamit ko ang iyong salita para sawayin ang kaaway ngayon din. Kaya kaaway, alisin mo ang iyong mga kamay sa aking pananalapi. Alisin mo ang iyong mga kamay sa aking negosyo. Alisin mo ang iyong mga kamay sa aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Seryoso, magagamit mo yan? Merong mga talata dito tungkol sa proteksyon laban sa lumalamon. Narito ang isa. Bawat pakana ng kalaban para magnakaw, mag-alis o sirain ang aking mga pananalapi ay nakansela na ngayon sa pangalan ni Jesus.
Ako ay nabubuhay sa ilalim ng takip ng kordero ng Diyos. Sinaway ng Panginoon ang mananakmal para sa akin. Walang sandata na nabuo laban sa aking pananapi ang uunlad. At lahat ng mga hadlang sa aking pinansyal na kaunlaran ay nalulusaw na ngayon sa pangalan ni Jesus. Isang deklarasyon yon. Sino ang nakakatanggap nito? Apokalipsis 12:11, Deuteronomio 28:7, Malakias 3:11. Maganda ba yon? Sino ang gagamit nito? Siya nga pala, kung gusto mo ng karagdagang mga kopya, ang mga ito ay ibinebenta ngayon sa mga registration desk. Naniniwala akong 100 pesos sila, 100 pesos para sa Panginoon ng Diyos. Para sa isang bagay na magagamit mo araw-araw para sa iyong pananalapi. Savior mo, mura yan. Oo. Simbahan, iunat ang iyong mga kamay ngayon habang nananalangin tayo tungkol sa ikapu at pag-aalay. Sa Mateo 18, sinasabi ko sa inyo, kung ang dalawa sa inyo ay magkasundo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hingin, ito ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Panginoong Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo. Ibinabalik namin, banal ikapu at handog, itinuro mo sa amin sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, pararamihin mo ito, 30, 60, 100-fold, pagbabalik. Sinasaway namin mananakmal, nagpapaantala sa aming tagumpay sa pananalapi, nagpapaantala sa aming pagtaas sa pangalan ni Jesus. Banal Anghel, aming mga ani. Dalhin ang ani ngayon. Dalhin ang ani ngayon. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen at amen. Simbahan, maaari ko bang hilingin sa lahat na tumayo, mangyaring? Para sa ilan sa inyo, pumunta ka dito sa simbahan ngayon, ngunit wala ka pang relasyon kay Jesus. Marahil ito ay bago sa iyo. Alam po to, wala sa mga kahit isang buwan ka na nang walang kaugnayan kay Jesus. Marahil ngayon ay napagtanto mo sa wakas, kailangan ko si Jesus sa aking buhay. Hindi ko ito kayang mag-isa, Diyos. Hindi ko alam ang tipan ko sa iyo. At ito ay nagsisimula sa pagiging matalik ko sa iyo, Jesus, para sa pagdating mo sa aking buhay. Kung ikaw iyon ngayon, mangyaring itaas ang iyong kamay. Aakayin kita sa isang panalangin, itaas ang iyong kamay. Kung nais mong muling ipangako ang iyong tipan kay Jesus, salamat. Salamat po. Sabihin mo ito sa akin ngayon, Amang Diyos, nagpapasalamat ako sa iyong pagpapadala sa iyong anak na si Jesus upang mamatay para sa akin. Pagkaraan ng 3 araw, muli siyang bumangon. At dahil doon, lahat ng kasalanan ko ay pinatawad. Ako ngayon ay naglalakad sa banal na kalusugan. Lumalakad ako sa kasaganaan at kasaganaan. Nagpapasalamat ako, Panginoong Jesus, sa pagdating mo sa aking buhay. Mula ngayon, ipinapahayag ko na ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ipagpatuloy ang pagyuko ng iyong mga ulo at pagpikit ng iyong mga mata. Hayaan mong ipagdasal kita. Ama, nagpapasalamat kami sa iyong salita ngayong hapon. Nagpapasalamat kami sa iyo na tinawag mo kami sa tipan na kaunlaran kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, na tapat ka sa lahat ng iyong mga pangako. Salamat po, hindi mo kami pinabayaang walang pagtatanggol na ibinigay mo sa amin ang iyong baluti upang tumayong matatag at manalo. Ngayon, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng oras na nag-aalinlangan kami sa iyo, sa lahat ng oras na kami ay nag-aalala o natatakot, para sa mga oras na ako ay nagreklamo sa halip na purihin ka at sambahin. Sa mga panahong sumuway kami sa iyong Espiritu Santo. Nagpapasalamat ako sa iyong awa, Panginoon, at sa iyong pagpapanumbalik. Ama, ipinapahayag namin ngayon, nasira ang kahirapan, nasira ang kakulangan, nasira ang takot. Ang mga bintana ng langit ay bukas ngayon at ang iyong pabor, Panginoon, ay humahabol sa amin. Ipinapahayag namin na kami ay lumalakad sa tipan na kaunlaran, hindi para sa aming pansariling pakinabang, kundi para sa mga layunin ng iyong kaharian. Ngayon, simbahan, makilahok ngayon din, isuot natin ang baluti ng Diyos ngayon din at ipahayag ang tagumpay ng tipan. Itaas ang iyong mga kamay at sabihin ito sa akin, ang Panginoon ang aking pastol,
Wala akong pagkukulang. Kunin ang sinturon ng katotohanan. Sabihin, nasa akin ang sinturon ng katotohanan. Ang Diyos ang aking pinagmulan at tapagbigay. Kunin ang baluti ng katuwiran. Sabihin, nasa akin ang baluti ng katuwiran. Matapang ako bilang isang leon. Kunin ang sapatos ng kapayapaan. Naglalakad ako ng payapa. Walang pagkabalisa. Huwag mag-alala, walang takot. Kunin ang iyong kalasag ng pananampalataya. Itinaas ko ang aking kalasag ng pananampalataya. Ang bawat nagniningas na dart ng kakulangan sa pananalapi ay napapawi. Inilagay ko ang aking helmet ng kaligtasan. Ang aking isip ay nababago sa Panginoon ng Diyos para sa kasaganaan. Kinuha ko ang espada ng Espiritu. Ito ay nakasulat. Tumagos ang tasa ko. Nagdarasal ako sa Espiritu at naglalabas ng tagumpay sa pananalapi sa pangalan ni Jesus. Amen? Salamat, Panginoon. Walang imposible. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Na ang labanan ay sa iyo. Nagpapasalamat ako, Panginoon, na kaya kong gawin ang lahat. Tatayo ako at mananalo. Ako ay mananalo sa pangalan ni Jesus. At kung naniniwala ka dito, sumigaw ka ng Amen. Purihin natin ang Panginoon.